Ako si Francis Riudique at narito ang mga napapanahong balita. Dalawang batas ang nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para suportahan ang ating mga kababayan tuwing masasalanta ng mga kalamidad. Kabilang dito ang Ligtas Pinoy Centers Act na layong magtayo ng mga evacuation centers para pansamantalang maging tirahan ng mga apektado ng bagyo. Isa pa dito ay ang Student Loan Payment Moratorium During Disasters and Emergencies Act na siyang magbibigay ginhawa sa mga estudyanteng nasalanta ng bagyo. Sa ilalim kasi ng naturang batas, magkakaroon ng moratorium ang mga estudyante sa paniningil ng utang nang walang multa o interes. Samantala, kinakailangan na umanong madaliin ang pagpapatayo ng nuclear plant sa bansa. Ito'y upang mapababa ang gastos sa enerhiya at matugunan ang hamon ng pagbabago ng klima sa bansa. Ayon kay Pangasinan 2nd District Representative Marco Wangco, ang nuclear power ay mas malinis at mas mainam na alternatibo sa kasalukuyang power sources gaya ng uling at liquefied natural gas o LNG. Dagdag pa niya, ang nuclear power din ang pinakaligtas na energy source at mapapakinabangan ito ng lokal na ekonomiya dahil sa daang-daang mabibigyan ng trabaho. Isang Grand Media and Fan Convention naman ang isinagawa sa pangunguna ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA para mas ipakilala sa publiko ang mga pelikulang kalahok sa Metro Manila Film Festival 2024. Para sa detalye, narito ang ulat. Nagsama-sama ang mga entries ng Metro Manila Film Festival 2024 para sa pagsasagawa ng Grand Media and Fan Convention sa Gateway Araneta nitong Biyernes, December 6. Sa panguna ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA, layo nitong mas may pakilala sa publiko ang 10 pelikulang mapapanood simula sa araw ng Kapaskuhan. Bukod sa mga kanya-kanyang pagpapanood ng mga trailers, nabigyan ng ideya ang publiko sa naging proseso at paghahanda ng mga pelikula. Ipinasilip din dito ang ilang mga behind the scene ng mga ito. Ibinahagi naman ng mga cast pati na rin ng mga direktor at producer ang kani-kanilang naging mga karanasan. Nagkaroon din ng pagkakataon ang mga fans na makapagbigay ng tanong sa kanilang mga inaabangang pelikula. Pagtitiyak nila bukod sa iba't ibang hatid na feels na bigay ng mga pelikula, siguradong kapupulutan din ito ng mga makabuluhang mga aral. Kasama sa entries ng MMFF ngayong taon ay ang maaksyong pelikulang Topak, time travel romantic comedy na My Future You, ang mystery thriller na Uninvited, Japan-filmed love story na Hold Me Close, ang horror thriller film na Espantaho, ang comeback film sa MMFF ni Vice Ganda na And the Breadwinner Is, ang mala-historical dramang pelikula na The Kingdom, inspirational drama film na Green Bones, isang movie adaptation ng isang sikat na pelikula na Isang Himala, at ang true-to-life horror thriller film na Strange Frequencies, The Taiwan Killer Hospital. Payo naman ng pamunuan ng MMFF, agad na mag-secure ng advance tickets dahil kumpiyansa sila na talagang pipilahang muli at magkakaubusan agad ng mga slots. Ito na ang ika-50 edisyon ng MMFF. Matatandaang nitong nakaraang edisyon ng MMFF noong 2023 ay nagkaroon ng extension ng showing ng mga pelikula dahil sa naging patok ito sa publiko. Francis Riudique, nag-uulat para sa One Media Network. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Francis Riudique at ito ang News Force. Ako si Francis Riudique at narito ang mga napapanahong balita.
Batay sa anunsyo ng MMDA nitong Biyernes, simula po alas 10 ng gabi hanggang alas 5 ng umaga ng December 20 hanggang 25, papayagan na ang pagdaan ng mga provincial bus sa kahabaan ng EDSA. Habang sa December 26 hanggang January 2, papayagan ang kanilang pagdaan sa EDSA ng 24 oras. Ito ay dahil inaasahan ng pagtaas ng volume ng mga pasahero ngayong holiday season para sa mas mabilis na turnaround time at maraming maisakay na mga pasahero. Kaugnay na balita, bilang paghahanda sa nalalapit na Pasko at Bagong Taon ay ikinasana ng Philippine National Police o PNP ang Oplan Ligtas Paskuhan para tiyakin na ligtas ang bansa sa pagdiriwang. Ipinakalat nito ang 14,000 kapulisan sa iba't ibang lugar kung saan nakaplano ring itaguyod ang help desk sa mga lugar na matao gaya ng simbahan, paliparan, pantalan, terminal at mga pasyalan. Samantala, kasabay naman ang anibersaryo ng CPP-NPA ang ika-26 ng Disyembre, kaya't nananatiling alerto ang ahensya. Isang malungkot na balita, binawian ng buhay ang dalawa nating kababayang manggagawa matapos maging biktima ng sunog sa Kuwait nitong Lunes, ika-2 ng Disyembre. Ayon sa ulat mula sa Migrant Workers Office sa Kuwait, nagsimula ang sunog sa isang tirahan sa Al-Adan area, Mubarak Al-Kabeer Gobernadorate, Kuwait City, kung saan nasawi ang dalawang Pinoy matapos makalanghap ng mga non-breathable toxic gases mula sa sunog. Nakikiramay naman ang Department of Migrant Workers o DMW at nangakong magbibigay ito ng tulong sa mga pamilya ng mga biktima na inaasahang maiuwi ang mga labi ng mga ito sa Pilipinas. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Francis Riudique at ito ang News Force.